And basahin natin mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon sa John 3:16. Nating sariwain mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon sa John 3:16. For God so loved the world, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and will never really die. Yun ang sabi ng John 3:16 based on contemporary English version. I saw one of the posts online, and there was a picture of Santa Claus on the left-hand side and Jesus Christ on the right-hand side. Santa Claus said, I have gifts for everyone. Meron daw siyang regalo para sa lahat. But Jesus said, I only have one gift. But this gift is enough for everyone. And as we all know mga kapatid, that one of the greatest gifts of Christmas mga kapatid ay yung pagdating ng Messiah, yung pagkakaroon natin ng buhay. And that is the reason why Jesus said, whoever believes in Him, yun ang sabi ng John 3:16, so that everyone who believes in Him will have an eternal life and that they will never really die. Doon pa lang mga kapatid, maaalala natin na yung Pasko really is about the giving of the gift. The greatest gift of all is that Jesus gave His life for us to have an eternal life. So, the other lessons na nakita ko mga kapatid na pwede nating makuha sa araw ng Pasko is that in the book of Matthew, in the first book of the New Testament, makikita natin mga kapatid na the stars guided the wise men. The wise men who came from the far east guided them. And when the star stopped, it was where the child was born. And we know that in the history, alam natin mga kapatid na the wise men were called the wise men, but they were even looking for the child. Hindi nila alam kung talagang saan ipinanganak si Jesus. But they were in the place, but they didn't know the exact location. But they were guided by the stars. You see mga kapatid, in life, Jesus said in Revelations, in the book of Revelation mga kapatid, Revelations 22 verse 16, Jesus said that I am the brightest morning star. He made it clear that He is the brightest morning star. He is the star. He should be the star of your life to guide you, to guide us in whatever decisions we're going to make. Maganda sa mga decisions natin mga kapatid na kakampi natin ang Panginoon. Kakampi natin ang langit. Maganda sa mga decision makings natin na lagi tayo nagtatanong sa Diyos. Lagi nating alam kung alin ang plano ng Diyos sa atin. And you see mga kapatid, yun lagi ang sinasabi ko sa mga, lalo na sa mga kapatid natin, lalo na sa inyo mga kapatid, sa ating lahat. Especially kung malalaki ang mga decisions, especially kung may mga bagay na kailangang bigyan ng solusyon, may mga bagay na talagang sobrang laki na either you do it, you make it, or you fail. Kailangan kakampi mo ang Panginoon. Kailangan guided ka by the star. You cannot afford to make a mistake. Sapagkat alam natin yan mga kapatid, we all know that our decision today will have an impact in the future. Alam natin yan na ang mga decisions natin will have a severe repercussions, ramifications sa ating buhay, sa ating pamilya,
Kaya mahalaga mga kapatid na just like the wise men, they asked, but they did not fetter their decisions to rely on those people. Of course, may mga taong matatalino noon eh. They could have heard na may mga tao na, ay, doon yan, alam ko. Kasi wise men sila eh. And according to some historians and some biblical scholars, the wise man came from the tribe, from the lineage of Daniel. Kaya talagang matatalinong tao ito. But the fact that they asked question, they had the King Herod as one of their audience. It means that nagpapatunay na itong mga wise men are also the nobles or the royal blood. Sila ay may mga maharlikang mga dugo. Hindi sila basta mga tao lang. Bakit natin nasabi yon? Sapagkat kinausap sila ng hari eh. Kasi nung unang panahon mga kapatid, hindi ka basta-basta makakakuha ng atensyon ng panahon ng mga nasa high places if you are not in the same league. Kung ikaw ay mga commoner lamang o mga taong wala ka namang mga impluwensya, hindi mo makukuha ang atensyon ng hari. But the fact that they had King Herod o isa sa mga hari nagtatanong na kung nasaan ipapanganak ang hari ng mga Hudyo. In fact, alam natin yan sa history ng Bible na sinabi pa ng hari na, kapag nakita nyo ang bata ha, sabihin nyo sa akin para ako man ay makasamba din. So, what I'm saying mga kapatid is, nagtanong ang mga matatalino, pero hindi nila ginamit yon, hindi nila kinuha yung mga suggestions ng mga tao. They still believed on the stars. Mas pinaniwalaan nila because they were wise. Alam nila na, maraming tao na nagsasabing doon, dito, ganyan. Kasi noon, wala pa naman mga satellite navigation, wala pa namang mga maps. Parang yan eh. In fact, nung nagpupunta ako ng Qatar o ng mga Middle East na yan, wala pa mga address. Ang mga address to this, sa Middle East, walang address. Saan i-deliver to ng FedEx? Basta i-deliver mo sa tapat na yun. Wala silang mga address. Even, I don't know now, but before when I was there, sometime 10 years ago, walang address. Kaya nung unang panahon, babalikan mo yung mga taong 2,000, 4,000 years ago, wala pang specific civilization. And the only way that the wise men managed to get to their destination was because they were guided by the stars. And one thing that it taught me about this Christmas is about the wise man, despite not having the exact location of their destination, did not stop them from pursuing their goal. They walked by faith. Yun ang mahalaga mga kapatid. Sa isang Kristiyano, kaya tinatawag tayo na believer. Ang tawag sa atin mga kapatid ay, tayo ay mga naniniwala. When Abraham was said to be going to a place never been, unknown, uncertain, Abraham never questioned God where he is going to lead him and his family. When the wise men were traveling in the desert, in fact, sinasabi ng Bible na nanggaling pa sila sa malayo. Kaya ang tawag Far East. Pero tama eh. Tama yung patutuo ni Sister Cynthia. Yung iba, pipindutin na lang yung link. Link na lang, pipindutin na lang ha. Hindi na magta-travel. Una lang sa sala, may kape pa. Hindi na magta-travel. Walang kamel yung sasakyan. Libre ang... Pero ang iba, wala pa ring panahon. Marami pa ring excuses. Di ba? At maaaring may mga valid reasons. Pero for the purpose of our sermon today, mga kapatid, makikita mo yung hirap ng mga wise men. Kasi alam mo mga kapatid, even in everything we do, mas maganda yung pinaghihirapan eh. Even whatever we do, whatever
endeavor we take, halatang halata ang isang tao na pinaghirapan ng isang bagay. Halatang halata. Kaya ako may mga ginagawa ako, even in every application, kahit mag-fail yan, pero I'll make sure na hindi ako pwedeng sisihin ng tao na hindi ko ginawa ang the best. Pero kung ginawa ko ng the best ko at nag-fail pa rin, talagang wala. Pero ipapakita ko talaga na talagang pinaghirapan. Kaya, para sa pagluluto, maganda yung pinaghirapan. Talagang sinikap. Kaya pagka ikaw ay pupunta ng handaan, tapos ang handa sa'yo, Sister Martini, ay, sample, nagpunta ka ng pagkalayo-layo, galing ka ng Bicol, dumating ka ng Batangas, 18 oras na biyahe mo, 18 hours drive, and upon arriving, ang ihahanda lang sa iyo ng taga Bicol from Batangas, ay corned beef na dilata. Parang, ito lang ang pinunta ko dito sa Bicol, 18 hours na drive, tapos pagdating ko ng Bicol, corned beef lang, wala na bang iba? Di ba? Masarap dyan pagdating, talagang pinaghirapang pinaghandaan. Para sa akin, maganda yun mga kapatid. Importante sa mga Kristiyano yung pinaghihirapan. Importante sa Diyos yung pagsisikap. Importante sa Diyos yung pagtsatsaga na makarating. Of course, maraming problema, maraming hadlang. But the wise man, they did not stop. They traveled in the desert kasi nung unang panahon ng mga aeroplano. Nakasakay sila sa mga aso. They were wise men. They were nobles. Nag-travel sila ng malayong malayo para lang hanapin ang batang sanggol na ipinanganak na ngayon ay ipinagdiriwang natin na tinatawag nating Pasko or Christmas. Lesson learned, be led by the Holy Spirit. Be guided by God. Values, mahalaga yon. Kailangan ng ating buhay guided by the principles of the Bible. Mahalaga yun Kapag guided ka ng Biblia, mga kapatid, kapag ikaw ay may palatuntunan, may sinusunod na programa, meron kang sinusunod na gabay, kaya kita mo sa Bible, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mahalaga na sa ating buhay, mga kapatid, para magtagumpay tayo. Importante na guided tayo by the principle of the Scriptures. Ang taong walang gabay, kaya pag nanonood ka ba TV, may nakalagay sa baba, parental guidance or gabay ng magulang, patnubay ng magulang ay kailangan. Ang mga anak na walang gabay, madalas nag-fail. They fail. Because they don't know what to do. Kaya tama ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon my people fail, may people suffer, may people perish. Not because they lack faith, but because they lack knowledge. Yung knowledge na yon, mga kapatid, nagsisimula yon sa guidance, sa teaching. Hindi ka magkakaroon ng knowledge without hearing, kaya it will be congruent. Kaya sabi ng Panginoon sa Bible, Sister Mercy, ay faith comes from hearing, and hearing the Word of God. You can never have knowledge without hearing, without listening to the Word of God. Kaya mahalaga itong ginagawa natin, itong pag-aaral ng mga salita. Tamo yung mga taong hindi na pumapasok, hindi na nag-aaral, wala silang alam. Kasi hindi na sila nag-aaral. But this wise man, they kept walking and being guided by the star. Nung Sister Mercy, nung nag-stop na yung star, they knew that was the exact place where Jesus was born. They were wise. Did they ask, bakit yan ipinanganak ang... Akala ko ba hari ang pupuntahan natin? Akala ko ba similar? Kasi hari tayo sabi ng mga wise men. Bakit parang mabaho dito at parang hindi karapat-dapat na puntahan ito? Diyan ba talaga ipinanganak? Sigurado ka ba na yung pupuntahan natin ay anak ng Diyos, na hari ng mga hari? Parang hindi. Bakit nandiyan sa dayami? This was the question.
But because they were wise, Sister Mercy, they did not ask a word because they knew that they were guided by the star. Kapag guided ka by the star, guided ka by God, and the principle, the values that you walk is in accordance with the laws, yung tinatawag na precept or yung statutes ng Panginoon, hindi ka magkakamali. Lagi kang tama. Bagamat hindi naman sasabihin lagi kang, kasi minsan, ang tagumpay kasi minsan lagi na-identify as maraming pera eh. Pero hindi. Magtatagumpay ka in accordance with God's will. Because lumalakad ka sa kanyang mga palatuntunan. Kaya tama ang sabi ng Panginoong Hesus eh. My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Mahalaga mga kapatid na tayo ay guided by the star. May mga desisyon, may mga gagawin tayo ngayong 2021. The first thing that you will ask and you will consult is the Bible, the Word of God. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Ano ang sinasabi ng Biblia sa iyo? Kaya mahalaga mga kapatid na lagi mong kakampi ang Bible. Lagi mong kakampi ang Panginoon. You are guided by His star. The second lessons that we can learn from Christmas. When the wise man saw baby Jesus, alam natin yun mga kapatid na yung hari ay pinababalik sila para makasamba rin. And as we all know, hindi ko na kailangang i-rehearse pa yung kwento na yun. Alam natin na yung sinabi ng haring yun ay isang patibong o isang parang hindi naman talaga totoo. And as we all know, the history says that he was the one who initiated and masterminded the killing of the 2-year-old born child from 2 years below. Kasi nagkaroon ng jealousy. He thought na itong batang ipinanganak na ito will succeed him as the next king. Kaya yung jealousy, ang laking pinsalang na ano yan, ang malaking pinsalang ginagawa niyan sa buhay ng tao. Yung selos, wag. Maraming pinsala yung gagawin. Kaya wag niyong hayaan na manatili kayo sa selos. Manatili sa panibugho. Manatili sa galit. Kasi pag yan ang nanatili sa puso mo, magkakaroon ka ng paghihiganti at alam mong ending niyan hindi maganda. Pero may pinapatay nung haring yun, yung lahat ng mga bata, marami siyang pinatay, genocide. At kung panahon natin yon, ang tawag doon, mass killing. Pinapatay niya lahat ng mga batang 2 years below. Ganun-ganun lang because of jealousy. But we know at the end of the New Testament, we know, mga kapatid, na hindi yun ang layunin ni Jesus. In fact, kaya nagkaroon ng tinatawag na palaspas, Sister Erlinda, yung palaspas na tinatawag, ang mga Pilipino nagkamali dyan. Maraming tao nagkamali sa palaspas. Ang ginawa ng iba, kumuha ng mga dahon. Kasi in those times, people were ready to have a revolution. They thought that this Messiah who was born on the Christmas day will now lead the revolution against the Roman Empire. Akala ng mga tao ay itong Jesus na ito na pinanganak ng Pasko was at the right time and at the right age, at the right place to lead and overturn the empire of the Romans. Kaya nung sinasabi nilang Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, they were ready. The Jews were ready to fight. And there were many historians, mga kapatid, Sister Charming, that Judas Iscariote, si Judas Iscariote, was a part of a secret society to lead the revolt against the Roman Empire. And it was the reason why, and many theologians and historians believe that the reason why
Judas exchanged the affinity to Jesus was because Judas knew this is not the man who's gonna lead us against the Romans. At alam natin yan mga kapatid na hindi yun ang plano ni Jesus eh. Jesus could have taken a black stallion because he was the king. He was purported to become the leader, the supreme leader who can topple the Roman Empire. Kinuha ni Jesus na sasakyan papunta sa Jerusalem. He did not get a horse. He got a donkey. Kaya niyang gawin lahat eh. Kaya niyang kumuha ng kaya niyang mag-astang barang Alexander the Great. Pataubin natin yung mga Romano Empire na yan, matagal nang pumapatay sa atin. Kaya niyang gawin yun eh. But you know what Jesus did? He took a humble donkey. Napakababa. Napaka-humble. At maaaring isa rin yun, mga kapatid, na aral ng Pasko. Yung kababaan, alam mo, ganda nun. Pag lahat ng tao humble, naku, walang away sa mundo. Pero alam mo, kaya maraming mga away-away, maraming tao, kapag sa yayabang, maraming kayabangan, maraming mga pagmamalaki, kahambugan. Samantalang si Jesus, mas pinili niya, Sister Juna, ang isang mabahong sabsaba ng mga hayop. At sinong sabsaba na yon, Sister Juna? Maaaring ikaw yon o ako yon at ako yon, tayo yon. Yung mabahong yon, tayo yon. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Huwag mo ipagmamalaking mabait ka. Yung iba kasi, mabait naman kasi ako, kaya ako, wala akong kasalanan. Hindi ako nagsisimba kasi mabait naman ako eh. Hindi ka mabait. Sinasabi mo mabait dahil yun ang standard mo. Pero pag tinanong ko ba lahat ng tao, masabi mo nila, mabait ka. Kaya nauso yung kasabihan, Brother Johnny, na mabait yan pagtulog. Totoo yun actually eh. Mabait lang tayo pagtulog kasi hindi ka nagsasalita. Pero yung kabaitan ng tao, mga kapatid, yan ay basahan sa Diyos. Lahat ng kabaitan ng tao, kabutihan ng tao, yan ay basahan sa Diyos. Bakit? Mabuti ka lang in a specific time, in a specific person. Pero pagdating sa tao na to, balahura ka din. Pagdating sa tao na yun, mabait ka, pero same occasion sa taong yun, bastos ka o hindi ka mabait. Because, ang kabaitan ng tao, limited. Hindi ka lagi mabait. Mabait ka pa minsan-minsan. Pero minsan din, hindi ka rin mabait. At hindi tayo mabait, hindi lagi tayo mabait. Bagamat may mga tao talagang bukal na mabait, pero yung mababait na yan, minsan may mga topak din yan. Kaya nauso yung kasabihan, nasa loob ang kulo. Di ba? Nababalitaan nyo ba yan? Yung mga tao, mag-iingat ka dyan. Kala mo ganyan yan, pero nasa loob ang kulo. Ibig sabihin, sa Batangas, yan ay maaaring mabait siya sa harap-harapan, pero pagtalikod niyan, ay titirahin ka ng patalikod. Pero si Jesus, napakababa. Pinili niya ang mababa, Sister Mercy. Brother Noel, pinili ng Panginoong Jesus ang napakababa. Kaya tayo mga kapatid na mga tao, dapat mahalaga din sa atin na magkaroon ng humbleness o yung humility na tinatawag. Pag pinuri ka na, Sister Mercy, buti ka pa nasa London, purihin ang Panginoon. Nang dahil sa Diyos ay naging maganda ang aking buhay. O mga kapatid, ito na tanong ni Pastora, kumusta na kayo mga kapatid? Ito yung mayaman. Kumusta na kayo mga kapatid? Ito, payaman ng payaman. Kumusta na kayo mga kapatid? Ito, mayaman. Ayan, kita mo? Yung maganda sa tao yung mababa. Walang halong pagmamalaki. Kapag kayo nagkaroon ng konti, tandaan mo na yung meron ka ngayon, madaling mawala. Kahit anong dami pa niyan. Nasabi ko rin yan kay Sister na habang kumakain kami a few days ago. Sabi ko sa kanya, kahit anong yaman ng tao, madaling mawala eh. Yung sinasabi mong marami kang pera ngayon, marami kang pera ngayon. Nakikita mo lang. Pero tanda kwento ni Job. The life of Job was a story. At sinasabi ng Bible na sa isa sa pinakamayaman.
nung panahong yon. Pero in a glimpse of an eye, in a flick of a finger, mga kapatid, lahat ng kayamanan ni Job ay nawala. Kaya yung ating kayamanan, yung ating natatamasa ngayon, lagi mong ipagpasalamat sa Diyos. I-enjoy. Huwag maging mayabang. Yung sinasabi ni pastorang yun, mga kapatid, sasabihin mo lang yun sa sarili mo. Hindi mo pwedeng ilagay sa Facebook yun. Pag inilagay mo sa Facebook mo yung Sister Christy, payaman ako ng payaman. Naku, susunod yan, ang dami mong PM, hindi magkaintindihan. Bakit? Maraming mangungutang. Yung mga ganyang salita, mga kapatid, is a word of faith. Pero maganda sa tao yung mababa. Amen, mga kapatid? The wise man went back home, not with the same route where they came from. Hindi sila bumalik doon sa eksaktong daan na kanilang pinanggalingan. One of the lessons learned ay itinuturo sa atin ng Panginoon ang pagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. We need to change. We need to have a change. Renewal of the mind. Magkakaroon dapat tayo ng pagbabago. Hindi ka dapat manatili. Yan ang ibig sabihin talaga actually ng being born again. Bagamat maganda ang pag-attend sa iglesia, maganda ang pagkakaroon ng fellowshipping, maganda ang pagkakaroon ng Bible reading, prayer, pero one of the principles of becoming a born-again Christian is being changed. Pagkakaroon ng pagbabago, mga kapatid. It's time to change our ways. It's time to change our attitude, our behavior, ang ating ugali. Mahalaga sa tao yun. At alam niyo, mga kapatid, pag kayo ay nagbago, pag tayo ay nagbago, lahat ng tao nabibiyayaan, nabibless. Nagkakaroon ng peace. Nagkakaroon ng unity. Nagkakaroon ng change. Not only to yourself, but the change will radiate, will spread across in your environment. Mababago ang iyong kapaligiran. Mababago ang iyong pananaw sa buhay. Kailangan na rin tayong magbago, mga kapatid. Amen? Yung mga dati nating ugali na hindi maganda, alam mo naman yun. Hindi na kailangan sabihin ng mga tao kung ano masamang ugali mo eh. Kasi alam natin kung alin yun. Hindi na natin kailangan magsabi actually. Kasi sinasabi ng iba, ba't ka pa mapasok, marunong ka na. Kasi minsan alam naman natin ang hindi maganda sa atin. At kung alam mo yung hindi maganda, baguhin mo yun. Kaya ang iniwala, kahit kayang gawin ng Diyos na baguhin ang lahat ng tao, hindi niya gagawin yun eh. Hindi gagawin ng Diyos na babaguhin niya lahat ng tao. Kahit kaya niya talaga. Kaya niyang baguhin ang lahat ng tao. Pero bakit hindi ginagawa ng Diyos yun? Bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na lahat ng tao sasamba sa Kanya? He could have made it. Of course. He's God. Pero hindi ginawa ng Diyos yun eh. Ang ginawa ng Diyos, God gave us the power of choice. Yung kapangyarihan ng pagpili. Kailangan piliin mo yung kabutihan. Piliin mo mas maging mabuti. In every decisions that we do, magkakaroon ka lagi ng mga tanong eh. Ano ba dapat kong gawin? Ang pinakamadaling sagot dyan, ano ang dapat kong gawin sa mga sitwasyon? Huwag mong tanungin kung alin yung gusto mong gawin. Kasi may mga bagay na gusto mong gawin, pero hindi yun ang tama. Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, lagi mo itanong, ano ba ang dapat? Ano ba ang tamang gawin sa mga ganitong sitwasyon? Yun ang gawin mo. Gaganda ang buhay, gaganda ang takbo. Piliin nating magbago, baguhin ang ating sarili. Kasi kahit gusto ng Diyos na baguhin ka, kahit gusto ng Panginoon na magkaroon ng mas magandang ugali ka,
Pero kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ka magpapabago sa Diyos, walang magagawa ang Diyos. Kaya ako pag may nagpapa-advise sa akin, attorney, pwede po ba magpa-advise? O sige, itong advice ko ha. Pero may mga nagpapa-advise, parang feeling nila mas marunong pa sila. Teka muna, sabi ko, nagbayad ka ng consultation fee sa akin. Sino bang abogado sa ating dalawa? Di ba ako? Ibig sabihin, mas matalino ako sa'yo. Hindi ka pa pwedeng mas matalino ka sa akin kasi nagbayad ka ng consultation fee sa akin eh. Nagbayad ka ng $300. Tapos pero parang feeling mo, mas matalino ka pa sa akin. Mas pinag-aralan namin to eh. Ito ang expertise ko. Bakit mga kapatid? Kung yung magpapa-advise, hindi rin lang makikinig, hindi rin lang tayo makikinig sa mga nag-a-advise sa atin, walang kwenta. Ganon din ang Diyos. Kahit kaya ng Diyos na baguhin tayo, pero ayaw nating makinig, hindi ka kayang baguhin ng Diyos. Hindi ka babaguhin ng Diyos. Dahil ayaw mo eh. Kasi kahit na busang ka ng Panginoon ng tubig, pero yung bibig mo nananatiling sarado, wala. The change must begin with you. Yung pagbabago, mga kapatid, kailangan magsimula sa iyo. Huwag mong hintayin na, kailan kaya babaguhin ng Diyos ang anak ko? Teka, pero oo, kaya ng Diyos yun eh. Walang doubt yun. Hindi yun ang issue. Ang issue is yung anak mo ba, handa bang magpabago sa Diyos? Tatanggapin niya ba ang Panginoon sa kanyang puso? Kailan kaya babaguhin ng Diyos ang asawa ko? Hindi trabaho ng Diyos na magbago ng tao eh. Ang magbabago nun, yung asawa mo dapat ang magkaroon ng initiative. Panginoon, tulungan mo po ako magbago. Yon. Pag ganyan na naging prayer ng tao na gusto magbago, magbabago yan. Kaya may mga babae na, akala ko po kasi pag pinakasalan ko siya, magbabago siya eh. Hindi mangyayari yun. Kasi pag nagbago yung pinakasalan mo, dahil lang sa'yo, babalikan ka niyan. Hindi kasi sincere ang pagbabago. Yung pagbabago, mga kapatid, it must begin from us. Kaya, lagi magsisimula sa'yo. Huwag mong asahan ng Diyos. Kasi kahit gusto ng Diyos yan, at ayaw mo, wala. Sinabi ng Diyos, huwag kakainin ang prutas sa gitna ng halamanan ng paraiso. Mas ginusto ni Adan at ni Ebang kainin kahit bawal. May nagawa ba ang Diyos? Wala. Kahit ayaw ng Diyos, pero ginusto ng tao eh. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihang kumili. Yan ang nangyari doon. Kahit ano pang pakikinig natin sa mga Bible study, mga Sunday service, kahit ano pang like natin sa magagandang quotations, magagaling na preacher, pero hindi naman natin ini-apply, walang magbabago sa atin. Ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay ang pagbabago. Hahanapin nyo ng Panginoon eh. Kaya ang Panginoon lagi naghahanap bunga ng ating pananampalataya. Ayaw ng Diyos ng bansot na pananampalataya. Ayaw ng Diyos ng maliit na pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayo nagiging fruitful. Nagkakaroon ng bunga. Ayaw ng Diyos na walang bunga. Alam na natin ang kwento doon sa sinumpa ng Panginoon na puno ng igos. Mga kapatid. Yung puno ng igos na yun, makita ng Panginoon na walang bunga, sinumpa ni Jesus. In fact, tinatanong pa nga siya ng mga disipulo Panginoon, di ba hindi pa naman panahon ng bunga ng puno na yan? Bakit mo ina-expect na magbubunga na yan? Nainis na siguro ang Diyos. Hindi natin alam. Hindi naman kunwento sa Bible Kung ano naging dahilan, nainis na ang Diyos. Kasi ang Panginoon naghihintay ng bunga. Ikaw, kapatid, ano ang bunga natin? Meron na ba tayong bunga? Meron na bang improvement? Kahit konti? At least meron lang sanang kahit konti. Hindi ka pa pwedeng susunod sa Panginoon tapos wala tayong improvement. Maganda sa isang Kristiyano ang may pagbabago. Kagaya ng mga wise men. Nung makita nila si Jesus, nung kanilang makilala ang Panginoong Jesus, when they started to worship God, and they stood up and went back home, they did not go back to the same direction
They changed. They came from this direction, but they went to the other direction. Ganun dapat ang tao. Kapag nakilala mo na ang Panginoong Hesus, you will never have to go back to who you were. You will never go back to what you were. Kailangan, kapatid, pipiliin mo na yung pagbabago. Amen, mga kapatid? Yun dapat ang ating matututunan ngayong Pasko. Ano pa ang itinuturo ng Pasko, mga kapatid? Yung mga wise men, they brought gifts. The wise men, when they saw Jesus, they brought gifts. Meron silang regalo sa Diyos. Mary gave a gift. Ano yun? Yung gift ni Maria, yung kanyang sinapupunan. Mary gave her womb. Ibinigay niya ang kanyang pagiging birhen. Inalis niya ang kanyang pagmamalaki. Ibinigay niya ang kanyang kinabukasan para sa Panginoon. She was chosen, blessed, and favored by God. Regalo niya sa Diyos. Joseph gave his home. Joseph knew that the baby boy who was going to be born is not his own child, but Joseph. Kaya hahangaan mo rin ang pananampalataya ni Jose. Joseph gave his permission and approval to take Mary and the baby boy home. That was his gift. So Mary gave his womb, Joseph gave his home, and the wise man brought gift. Alam na natin yun. Yung mga regalong yun, mga kapatid, that was a sign. Actually, yung mga regalong yun, mga kapatid, ay tribute. Tribute. You see, in the old days, mga kapatid, in the primitive time, invented the word tax, buwis. Kaya maraming mga tao ang nakukulong. In fact, alam natin yan yung Godfather na tinatawag, mga kapatid, ay hindi makulong-kulong sa Amerika yan. Kasi pag gumawa yan ng krimen, ay walang makahuli kung nasaan siya. Kasi malinis siyang gumawa. Si Godfather. Kaya may palabas na Godfather yung Italian movie. Mafia. But the only time that he was arrested and detained and imprisoned was because he did not pay his taxes. Kaya yung pagdating ng mga Magi's and the wise man to see Jesus, when they brought him gifts, they brought gold, frankincense, and myrrh. That was a gift, a tribute to Jesus. The kings are worshipers and taxpayers. Kasi noong unang panahon, bibigay ng mga gift, it's a tribute and it's a proof of submission to the king. Do not forget, ulitin ko, sister, that the wise men are also kings in their own accord. Sila man ay mga hari at mga maharlika sa kanilang bansa. But these kings, because they were wise, they brought gifts as a sign of submission to the king, to the highest king, to the King of Kings. They knew that the baby boy, is going to be the ruler of the world. Kaya I like that song. Performed for their holiday, Christmas party. Yung Mary, Did You Know? Mary, did you know that the baby boy will soon rule the world and will soon... Ang ganda ng kanta And it says in the end that this boy will not only rule the world and will not only deliver the world, but the song says, and they will also deliver you, Mary. The world now starts to acknowledge the supremacy, the deity, and the lordship of Jesus. Because in the latter days, tama yung kasabihan ng Bible, that in the last days,
all knee shall bow, all mouth will confess that Jesus Christ is the Lord and the King. Itong mga hari na ito nagdala ng mga ginto, kanilang aginaldo para sa Panginoon. It means that they are submitting themselves to the King of Kings. They traveled afar. Hindi sila nagbigay ng mga ispa-ispasol lang. Kasi may mga tao nagbibigay ng mga barya-barya lang sa Diyos. Again, uulitin ko ito at alam ko mga kapatid na maraming masasaktan dito. Pero mga kapatid, pag nabibigay lang tayo ng mga piso, 5, mamera lang sa Diyos. Parang pag nagbigay pa sa simbahan, pag nagbigay pa sa church, parang tinatanong pa. So kaya napupunta ang binibigay ko. Kunti na nga lang ang binibigay natin, nagtatanong pa tayo. Hahanapin pa natin ang pinakamaliit, damot na damot sa pagbibigay sa Diyos. Alam natin, Maria gave her womb, Joseph gave his home, kasi yun lang meron sila. But look, yung mga hari, nagbigay sila ng sobra. Ang ibinigay nila, mga ginto. At ang ginto na yun, that signifies, that symbolizes the kingship. Yung frankincense and myrrh, may mga halimbawa din yan. Nagbigay sila ng mga mamahalin, hindi basta-basta. Bigay yung mga dumating. Di ba? Dapat yung mga dumadalaw, yun ang nagdadala ng mga pagkain, mga regalo. Hindi yung aabalahin natin ang aabalahin yung mga tao na mamasko, mga dadalawin sa isang lugar, tapos ang dami-daming dala. Mga hindi mo nakilala kung sino nagmamano sa iyo. Masyadong abala, masyadong nasira na tuloy ang diwa ng Pasko. Maraming Pilipino ang ganoon. Mga anak, magbihis kayo. Maghahanap buhay tayo. Dadayuhin natin ang iba't ibang lugar hanggang alas 12 ng madaling araw tayo magmamamano. Kahit sino na lang. At least kikita tayo kahit paano. Nawala na ang diwa ng Pasko. Noong unang panahon, silang exchange mo nito, wala. Yung mga hari ba naghintay ng bigay ni Maria? Wala naman eh. Si Maria nagbigay lang kusang ibinigay ang kanyang sinapupunan sa Diyos. Ganon din si Joseph. Ganon din ang mga hari. Kusang nagbigay. Hindi sa pilitan. Walang hinintay na kapalit. Tayo mga kapatid. May mga tao kasi nagbibigay sa simbahan, damot na damot. Mas gusto pang gamitin yung mga pera sa mga kung walang kakwenta-kwenta. Pero pagdating sa pagbibigay sa Diyos, maraming tanong. Pero pagkakain sa mga mamahaling restaurant na hindi naman justify yung presyo, kayang-kaya. Maraming ganun eh. Pag nagbibigay, matanong, saan pupunta ang pera na yan? Alam mo, sinasagot ko, Brother Johnny, kahit nga ako, nagtatouch din ako eh. Ako, nagbibigay din ako sa Lord. Si Bishop at si Pastor, nagbibigay din sila sa Lord. Nagtatouch din sila. Walang exempted. Bakit? Naniniwala tayo dun sa law of prosperity eh. Naniniwala tayo dun sa law of planting and giving and harvesting. Pag hindi mo ginawa yon, hindi ka pwede magturo ng laws of prosperity kasi hindi mo ginagawa, hindi mo nararanasan. Eh yung mga hari nga, nagdala ng mga ginto at tila, nag-travel pa ng malayo. Amen mga kapatid? What about you? Ano ang regalo mo sa Diyos? Magandang tanong yun. Wala akong regalo sa Diyos. Pero alam mo, magandang regalo sa Diyos mga kapatid, yung ating buhay. Buhay na ito, pinakamagandang regalo na yun sa Panginoon. Yung ating time, ating panahon para sa Diyos, regalo mo na yun. Present mo na yun sa Panginoon. Ito na nga sabi ko nga hindi na magta-travel ng malayo, wala nang kamelyo. Pipindutin na lang yung link. At minsan yung iba, hindi ako makapasok. Wala akong load. Eh ano gusto mo kapatid? Ibili kita ng load at pasahan kita. Aba, nakakatawag tayo sa Pilipinas, pero pagdating ng mga Bible study, hindi nakaka-attend. Wala.
Talagang tama ang kasabihan. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ang tao, ang daming dahilan. At yun ang masakit. Ako nga minsan mga kapatid, nasasaktan ako eh. Yung, ang ganda-ganda nitong mga ganitong gawain. Amen mga kapatid. At tayo mga kapatid, tayo, sabi ko nga sa inyo, at ito ay online mga kapatid, huwag na ninyong paghanap buhay ng mga anak ninyo, yung Pasko, magmano na lang. Kung talagang talaga ang talagang diwa, and then wag nang maghintay ng mga papasko. No? Lalo na kung ang pinupuntahan ninyo mga kapatid ay mga walang trabaho, alam niyo namang pandemya. Sapat na yung basbas. Ano ang pwede natin regalo sa Panginoon mga kapatid? Number 1, repentance. Yung ating paghingi ng tawad. Maganda yon. Asking God for forgiveness. Asking God to change. Ano pa yung pwede nating regalo sa Diyos, mga kapatid? Helping the needy. Yung mga taong wala, yung mga taong mahihirap, ay pagbibigay din sa Diyos. Natatandaan mo nung sinabi ng Panginoon na, nung ako ay nakulong, dinalaw niyo ako. Nung ako ay nauhaw, pinainom niyo ako. Nung ako ay nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako ay nawala ng damit, binigyan niyo ako ng balabal. Sabi ng mga tao, kailan po namin kayo nakita nakulong at dinalaw namin kayo? Kailan namin na kayo nakita nagutom at binigyan namin kayo ng pagkain? Anong sabi ni Jesus? Alam niyo ba na ang ginagawa ninyo sa lahat ng mga taong mga ito, whatever you do to the least of these people, you're not doing actually to them, you're actually doing it to me. Kaya yung ginagawa natin pagtulong mga kapatid sa mga mahihirap, sa mga taong wala, yung taong nangangailangan ng tulong natin, pagbibigay mo yan ang tulong, aginaldo mo yan sa Diyos. At pag tumulong ka, hindi palagi may kapalit. Oo, tama yung utang kasi, tama yun eh, babayaran yun. Pero yung pagtulong mo ng kabutihan, kung may balik ng taong yun, ay di maganda. Pero kung hindi may babalik ng taong yun, natutulog ba ang Diyos sa kabutihan na ginawa mo sa kapwa? Kung yung tao hindi actually maibalik yung naitulong mo, may Diyos na nakatungo. Nakikita niya lahat ang galaw mo. At anong sabi ng Panginoon mga kapatid? Tatandaan mo ito. Ano man ang ginagawa nyo in private, patago. Huwag mo nang ilagay sa Facebook na, ay, natulungan ko si ganito. Wag. Bakit? Kinukuha mo ng gloria eh. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang mga bagay, ipinid mo yung mga pinto. Huwag nang hayaan malaman ng kaliwa ang ginagawa ng kanan. Ibig sabihin, mas maganda na yung palihim, sikretong ginagawa ang kabutihan. Sapagkat ang Diyos na buhay, mga kapatid, ang Diyos ay maggagantimpala sa iyo. God will reward you. Whatever you do in private, God said, I will reward you in public. Hahayaan ng Panginoon na makita ng mga tao na basta ka na lang, bakit yung taong yan, si Charmy, hindi naman nagtatrabaho, may pumapasok na 1,000 pounds a month. Because maybe, God is trying to reward you in public. Sa mga kabutihang ginagawa ninyo sa kapwa. Hindi namin alam kung ano yun. Pero Diyos lang nakakaalam eh. Kaya yung pagtulong sa kapwa, yan ay regalo mo rin sa Panginoon. Ano pa nating aginaldo sa Lord? Yung thankfulness, yung gratitude, mahalaga din yun. Yung pagpapasalamat sa Diyos. Diyos, yung kahit na, yung in your own na, nagpupunta ka ng Panginoon, pupunta po ako ng simbahan, mag-a-attend po ako ng church. Hindi dahil sa mahihingin ako, kundi magpapasalamat naman ako. Maganda rin yung nagpapasalamat. At alam niyo mga kapatid, ugaliin ninyong maging mapagpasalamat. Kahit sa mga tao din na nagbibigay sa inyo, ay, magpasalamat kayo nyo. Kahit konti, magpasalamat kayo. Bakit? Gas, meron kaming kasabihan doon eh. Pag binigyan ka raw ng isang tasang gulay, huwag mong huhugasan yung tasa. Para daw maulit. Mali yun. Hindi ako agree doon. Bakit mo hindi huhugasan ang tasa? Eh pag hindi mo hinugasan, di madumi. O hindi. Kailangan, alam niyo mga kapatid, maganda sa tao yung, tama yung kasabihan sa toilet. Ano sabi sa toilet? Live as if
you are going to be the next user. Iwanan mo siya na parang mas maganda pa sa susunod na gagamit. Maganda yung may ganong pananaw. Maganda yung may ganong prinsipyo. Gawin mo sa kapwa mo ang mas maganda. Magpasalamat. Salamat kahit na kokonti meron. Amen. Bakit? Yung kasing pagpapasalamat, hinahanap din ng Diyos yan. Galing ang Panginoon ng 10. Sa 10 yun, 9 doon mga Jewish, mga Hudyo. Sa 10 yun, 1 doon Samaritano. Alam mo natin yung Samaritano ay nung panahong yun, ay mga mataong masasama at hindi kasundo ng mga Hudyo. Pero pinagaling ni Jesus yung Samaritano. Kahit masama siya, isa lang. Yung Samaritano pa ang bumalik. Anong sabi ni Jesus? Di pa 10 kayong pinagaling ko? Samantalang sis, dami-daming pinagaling ni Jesus, ha? Baka sanlaksa na yung pinagaling ni Jesus. Pero, hinanap ng Panginoon yung siyang. Alam na alam niya ang bilang. Kaya, mga kapatid kayo, pag tumatawag na Sister Alin na magpapatotoo na kayo. Lalo na kung talagang ibinigay ng Diyos sa inyo malalaking bagay, yung talaga bang kahilingan na mabibigat, ibinigay ng Panginoon, maganda yun. Mga kapatid, na mapagpasalamat. Hinahanap ng Diyos yung ating gratitude, mga kapatid. Hinahanap ng kasi ang Diyos nagbigay siya. Kaya yung John 3:16 is a replica, mga kapatid. It's a principle of giving. Yun, mga kapatid, ay pagbibigay sa Diyos. God gave His own Son. Kaya tama yung kasabihan natin that what we are is God's gift to us. But what we do is our gift to God. Yung ginagawa mo ngayon, regalo mo yan sa Diyos. At maganda pag nagregalo ka, wag yung laging maliliit. Ang laki-laki ng ibinibigay ng Panginoon, tapos bibigyan mo lang Panginoon ng isang espasol. Ang offering mo parang kaperanggot na ibabagay mo sa ibinibigay ng Diyos. Hindi naman sinasabi Diyos dapat malaki, pero ibagay. Ibagay mo sa status mo. Amen, mga kapatid? Yung mga hari hindi nagbigay ng mga maliliit. Nagbigay sila ng bagay sa kanilang antas ng kanilang pamumuhay. Ano pang regalo natin sa Panginoon? Good stewardship of creation. Yung pangangalaga natin sa daigdig. Kaya sa mga developing countries like United Kingdom, may mga recyclable. Kaya nakita ko Pinas, ang daming plastic, ang daming mga basura, ang daming mga dumi. Pag bumaha ng konti, bahang-baha na kaagad sa buong Metro Manila. Bakit? Walang disiplina ang mga tao. Yung mga plastic, mga papel na pwede namang paghiwalayan na nabubulok, sa hindi nabubulok, lahat sama-sama na. Pero ito mga developing countries, alam nila kung paano pangalagaan ang ozone layer, paano natin papangalagaan ang ating forest, ang mga species na mga mamamatay na, endangered species, pinapangalagaan nila yan. Sa United Kingdom, sa bagay, naunawa natin ang hirap ng Pilipinas, na siyempre uunahin natin ang ating kakainin. Pero sa United Kingdom, napansin ko si naman mga fisherman dito. Ang fisherman dito, pagkakahuli, binabalik sa dagat. Especially pag maliliit ang nahuli nila, Brother Johnny. Pag maliit ang nahuli nila, ibabalik nila sa dagat o sa ilog. Sa Pilipino, hindi. Hahanapin nila maliliit talaga. Nasaan yung maliliit na yan? Ang liliit na. Wala nang panahong mag-reproduce yung mga alimasa kasi ang liliit na nahuhuli. Wala nang mahuli kasi maliliit pinapatay na nila. Sa mga mayayamang bansa, sa bagay, habi lang naman nila siguro yon. Pero, hindi natin pinapangalagaan ang ating kalikasan. Kaya, mahalaga mga kapatid na pangalagaan din natin siya. Pag yung ating mga dumi, ilagay sa mga basurahan. Pag ikaw ay Kristiyano, hindi na dapat ituro sa iyo, ikaw na mismo magdala doon sa basurahan, ikaw na magtapon, ilagay mo ng tray. Ganon ang magandang ugali ng isang Kristiyano. At nagpapakita na ikaw ay edukado.
Natin yan, ha? Na marami ng isda uli ang nagtatribe sa Manila Bay. Nawala yung basura. Nawala yung dumi. Bakit? Gusto nating ibalik ang kalikasan. Gusto nating alagaan ang ating kalikasan, mga kapatid. At isa yan para sa ating pagbibigay ng aginaldo para sa Panginoon. Last but not the least, dyan, mga kapatid, na pwede natin regalo sa Panginoon ay ang good stewardship of our body. Pangangalaga natin sa ating katawan, regalo din natin yan sa Diyos. Bakit? Kasi yung buhay natin, yung ating katawan, sister, yan ay regalo ng Diyos sa'yo. Kailangan pangalagaan mo yan sa pamamagitan ng simpleng-simple. Alam na natin ito, mga kapatid. Pagkain ng tama, konting exercise pag may time, iwas sa mga bisyo na hindi maganda, pag-iwas sa mga drugs, paninigarilyo. Ganon din tayo. Kung tayo ay mga ganito, may mga bisyo, may mga masasamang ginagawa sa ating katawan, mga kapatid, hindi natin pinapahalagahan ang creation, which is our body, at hindi natin binibigyan ng lugod ang Creator. Kaya when we look our body, when we look after our body, mga kapatid, we are looking after the gift that God has given us. Yun ang regalo natin sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, in the book of Matthew 1:23, He was called Emmanuel. Tinawag siyang Emmanuel, which means God is with us. Kasama natin ng Diyos. And this is obviously the name of God man-made, made by man, incarnate in Jesus Christ. Nagpakatao ang Diyos. God is not a distant God. He could have played a remote control in the heavenlies, but He chose to come down and be like one of us. He is a God who is close to us. Mas pinili niya mapalapit sa atin because He lived like us. Kaya lagi natin kasama ang Diyos. Sa iyong mga desisyon, sa iyong paglakad, sa ating mga gagawin sa buhay, mga kapatid, lagi mong tatandaan ang salitang Emmanuel, that God is with you, kasama ko ang Diyos, at walang bagay na makakatakot sa akin. Ang sabi ng Panginoon, if God is for me, who can be against me? Ang sabi ng Panginoon, nothing, no weapon formed against me shall prosper. Sapagkat ibinigay ng Panginoon ng kanyang mga salita, I will not just be with you. Ang sabi ng Panginoon, I will be in you. Hindi lang natin kasama ang Panginoon. God is not just with us. He is in us. Yun ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel. Na kahit sa ating mga laban sa ating 2021, ng kapatid, ang lagi nating tatandaan na kasama natin ang Panginoon. Na sa ating 2021, I believe that this will be a better year than the 2020. Taas, mga kapatid, ang naniniwala na mas magiging maganda ang 2021. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, kumusta na kayo? Sa pangatlong tanong, kumusta na kayo? Eto, mayamang. Amen. Mga kapatid, tayong lahat ay manalangin. Magkaroon tayo ng pambukas na panalangin. Maraming salamat o Diyos sa aming narinig mga salita. Panginoon, salamat po sa diwa ng Pasko. At salamat, Panginoon, sa aral na aming natutunan sa Pasko, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nakarinig ng iyong mga salita. Panginoon, turuan mo kami na magbago, Panginoon. Turuan mo kami na maging mapagbigay, Panginoon, sa aming kapwa at sa kaharian mo, Panginoon, ay matuto kami magtanim ng aming time, talent, and aming treasure. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, salamat po sa nakikinig online. God bless you po.